Shalom Alaikum mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, narito na naman tayo sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay. Pero parang tila mahina ang signal nitong kung saan naroon ako. So, please be with me. Sabi nga ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Nakalagay doon sa English translation, sinasabi doon na preach the gospel, preach the word of God in whether it is convenient or inconvenient. So it seems inconvenience yung ginagawa ko ngayon, yet we are continue doing this dahilan sa ito yung nilalayon at niloloob ng Panginoon. But before we start, let us start it with prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Praise you, thank you, Lord, for this morning, for this another life that you have given to us. We praise you and we thank you for taking care for us yesterday. We thank you for waking up. We thank you for this another privilege, another opportunity, another blessings. We thank you for this life that you have given to us. We ask forgiveness from all of our sins. Mga nagawa namin mga kasalanan, Panginoon, sa isip, sa salita, kilos at gawa, sa mga bagay na dapat namin gawin na hindi po namin nagawa, at sa mga bagay na hindi namin dapat gawin, ngunit nagawa po namin na ay hiningi po namin ang kapatawaran sa mga oras na ito. Isinasamo namin na pagpalain mo po na kami sa araw na ito. Bangusap ko po na nga sa amin sa pamamagitan ng mga salita. Patayaan mo ang aming mga puso ay maging isang katulad ng isang matabang lupa na tatanggap na yung mga salita at ito'y tutubo at lalago at mamunga ng masagana. At sa umagang ito, Panginoon, inaangkin namin ang iyong mga salita sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Ang sandato ko'y may kapangyarihan ng Diyos at paghuho ng mga kuta at hindi sandata ang kasanlibutan. Sinisira ko mga maligbang atwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Yes, Lord, we claim your word and we claim also na ikaw po na mangusap at magpala sa amin at magkagaling sa amin kung may karamdaman na kami, Panginoon. Itinataas, pinagkatiwalaan sa iyo lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Kristo kasama ng Banal na Espiritu na naghaharing kasama mo noon at magpakailanman. Amen at amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mawa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abang Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, padalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo, kapara sunang unang ngayon ng kailanman magpasawa hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. So, shalom mga kapatid. Narito po tayo ngayon sa Tagaytay. Somewhere here in Tagaytay mga kapatid. At medyo malamig ngayon sa labas. So, ang ebanghelyo natin ngayon ay galing hango sa ebanghelyo ayon kay San Marcos, kabanata 8 at mga talata 1 hanggang 10. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ng ilang araw, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanila, nahabag ako sa mga tao ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan.
galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong na Jesus. 7 po. Sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo na Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at binigyan at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din ang ilang maliliit na isda. Muli siya nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 pakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaw na Jesus sa mga tao. Saka sila sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanota. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So yan mga kapatid, ang Ebanghelyo. Kung alam ko na very familiar sa atin, sa inyo, or sa atin, na itong tagpo ng pagpakain ng Panginoon ng mga tao ng tinapay or pagpaparami ng tinapay is 2 tagpo, isang 5,000 at isang 4,000. So dito sa 4,000, ang isda at tinapay ay nagmula sa mga alagad. Mula sa mga alagad. 1,000 but many more than that, mga kapatid. So the same yung the event din dun sa 5,000, feeding of 5,000, na kung saan nagparami din ang Panginoon ng tinapay. Okay, so pero makikita natin na despite na ganun karami ay napakain sila ng Panginoon, at ang rason kung bakit napilitan na maglabas ng tinapay ang mga alagad, it is because nahabag ang Panginoon sa mga tao na parawagang na baka sa 3 araw na silang kasama-sama nila at baka sila ay mahilo sa daan. In some other part of the gospel, ang sabi ng Panginoon doon sa Mateo, na sabi niya, ang nahabag siya sa mga tao at nakita niya na sila ay para mga tupa na walang pastol. So, dito ipinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamalasakit sa mga tao, sapagkat 3 araw na nga sila na sunod sa Panginoon. So, what is the lesson? Ano ang aral na maaaring makita natin? Aral na maaaring makita natin na sunod sa Panginoon. 3 araw na silang sunod sa Panginoon, kung kaya't sila ay binigyang pansin ng Panginoon at ayaw niya silang magutom at mahilo at baka mahilo sa daan. So, ibig sabihin, sa ating pagsunod sa Panginoon, yung consistency ng ating pagsunod sa Panginoon ay napapansin ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod ay hindi pwede or hindi mapapansin ng Panginoon, kundi mapapansin niya yung mga ginagawa natin. So itong ginagawa natin, na katulad dito, ay ginagawa natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos. Everything ay nakikita at napapansin ng Panginoon. Katulad nitong ginawa niya sa mga tao na kung saan sunod sa Kanya ay walang bagay na unnoticed. So, yan ang tinatawag sa term na unnoticed or hindi napapansin ng Panginoon. Lahat ay napapansin niya. So, nagtanong yung mga alagad, saan po tayo kukuha ng dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?
tugon ng mga alagad. So, alam ng mga alagad na sa ganung karaming tao, wala silang mapagbibilhan or wala silang mapagkukuhanan. So, ang tanong ng Panginoon is, ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. So, ang mga tao ay pinaupo nila sa lupa, kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ngayon nga ang ginawa ng mga alagad. So kung titingnan natin mga kapatid, actually, merong mga secularized interpretation of this passage ng banal na kasulatan. Nasabi nila, katulad nung sa bahagi nung bata na nagbigay ng tinapay at isda, yung baon ng bata, ang secularized interpretation doon ay sabi nila na nahiya yung mga tao kung kaya't naglabas din sila ng mga natitira pa nilang tinapay at isda. Sabi nung secular interpretation. Pero kung titingnan natin, sa Old Testament pa lang, ay kung makikita natin, kung maalaala natin yung tagpo kay Elijah at Elisha, di ba? Makikita natin doon na sa panahon ng mga dakilang propetang iyon ay nagparami din sila ng tinapay, nagparami sila ng langis, at nagparami sila ng arena. Diba? Maalala natin yun. We can go back to the Old Testament para makita natin yung tagpo na yun. And then, noong nagutom sila sa ilang, diba? Nagpadala ang Diyos ng mana galing sa langit. And then, noong nangangailangan sila ng karne, nagpadala ang Diyos ng pugo para masatisfy yung pangangailangan ng kanyang bayan. Dito ilang din mga kapatid, di ba? Ang settings is ilang din. Kung saan sa ilang, di ba? Kung saan sa ilang God provides. Kasi diyan mo sa panahon ng ating kagipitan, alam mo na ubos na yung resources mo, alam mo na wala ka nang pwede pang mapagbalingan kundi ang Diyos na lamang. Kasi ilang malayo sa kabiasnan. Teresita Pastor. Si Pastor Teresita. Okay. Tawag talaga ulit ng Pastor Teresita Padre. So, sa panahon na ilang, ibig sabihin na sa panahon ng kawalan, na wala ka nang masusulingan, andun palagi yung provision ng Panginoon. What you need to do is to trust in Him, mga kapatid. Diba? So makikita natin sa tagpo na ito, wala silang mapupuntahan, wala silang mapagbibilhan, wala silang inaasahan, kundi ang Diyos na lamang. Diba? So, parang marirecall ng mga Hudyo, itong tagpo na ito, marirecall ng mga tao, yung ginawa ng Diyos sa kanila sa ilang nung panahon ng kanilang paglalakbay mula sa Ehipto patungo sa bayang pangako ng Diyos, ang Kanaan. So, di ba na kaya nga sumikat yung kanta ni Don Moen, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. By the river in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word shall remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will make a way. So, itong tagpo na ito ay magpaalaala sa mga Hudyo na ito na sumusunod sa Panginoon kung gaano
o yung ginawa ng Panginoon sa kanila doon sa panahon ng wilderness while they are traveling around the wilderness for 40 years, kung saan God provides for their needs. At dito, ipinakita din ng Panginoon na siya din ay nag-provide ng pangangailangan ng tao. Remember, na sa ilang si Moses ay humingi sa Diyos ng kanilang pangangailangan para ma-provide yung pangangailangan ng tao. But here comes the new Moses, our Lord Jesus Christ, the new lawgiver, di ba? The new lawgiver, siya yung nag-provide ng pangangailangan ng tao. So, di ba, nakita nyo? Yung typology, yung prefigurement of Moses, yung typology na kung saan si Moses ay siya yung ginamit ng Panginoon na magiging ambassador or tagapagsalita or tagapamagitan sa mga tao. But here comes our Lord Jesus Christ. Siya yung bagong Moses, siya yung bagong lawgiver. Si Moses naghingi, nagplead before God to provide for the need of His people. Pero dito sa tagpo na ito, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nag-provide ng pangailangan ng mga tao. So yun mga kapatid, na sa ating pagsunod sa Panginoon ay kapag tapat ang ating layunin sa ating pagsunod sa Panginoon, walang mga bagay na hindi mapapansin ng Panginoon. Nothing is unnoticed sa paningin ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, ang sasabihin natin na tuloy lang sa ating pagsunod sa Panginoon. Even it seems na parang ang mahirap, pero tuloy lang. Yan. Okay? So, makikita natin sa secular interpretation sapagkat na parabagang it is just a miracle of giving or sharing. Maganda rin yun. Yung lalo sa panahon natin, sa konteksto natin ngayon. The miracle of sharing. Pero primarily, there is a miracle that really happens, mga kapatid. Hindi natin pwede i-dismiss yun. Hindi natin pwede i-dismiss na there is really a miracle that happened. Hindi lamang yung miracle of sharing. Of course, sa panahon natin ngayon, maganda yun, a miracle of sharing. Pero hindi natin pwede i-dismiss that there is really a miracle na nangyari. Nagpadami ang Panginoon ng tinapay at pinakain niya yung 5,000 na mga kalalakihan. Hindi pa kasama sa bilang yung mga bata at mga babae. So, ibig sabihin, ganun karami, mga kapatid. Bakit hindi natin pwede i-dismiss yung miracle ng multiplication of loaves? Hindi natin pwede panghawakan yung miracle of sharing lang. Kasi there is really a miracle. Because nothing is impossible with God. Diba? Sa Luke chapter 1, verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Diba? Pasahin sa Luke 1:37. At saka dun sa Matthew chapter 19. Sabi doon sa Matthew 19, ano doon sabi? Sabi niya, okay. Sa verse 19, verse 26, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, walang hindi mapangyayari sa Diyos. Yung sinasabi ng Luke 1:37, sa itong Matthew 19, verses 26, mga kapatid. So, walang imposible sa Diyos. Kasi kung naalaala niyo yung miracle of turning water turning into wine, yung doon sa John chapter 2, di ba makikita natin doon na nagparami ang tinapay, nagparami ang Panginoon ng alak. Anim na tapayan, sa isang tapayan, ilang litro. So nagtaka yung chef, master chef,
yung chef master na bakit pinahuli yung pinakamasarap na alak, samantala na ang masarap na alak ang sineserve, at kapag lasing na yung mga tao, saka sineserve yung hindi masarap na alak. Kasi natural kung lasing na, hindi na nila ma-notice kung masarap pa ba yung alak na iniinom nila or hindi. So yun, di ba? Yun, balikan nyo sa John chapter 2, makikita nyo doon na the Lord multiplies, the Lord turns the water into wine. And then, nagparami siya ng kumain ng lahat at nabusog, at nang tipon ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon na Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga lagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. So, kung titingnan natin mga kapatid, itong part nito, yung huling part na ito, ay they gathered the fragments. Tinipon nila yung mga natira. So, there is a lesson here for us na our Lord is showing a good example for us, na ibig sabihin na wag natin basta-basta na wag tayong basta-basta yung kung hindi natin kayang ubusin, ay basta-basta na lang natin na iniiwan dun sa ating mga pinggan. Di ba? Parang minsan nakakalungkot na, di ba, parang nahiya tayo na kumain tayo sa mga magagandang restaurant, mga sikat na restaurant, and then nahihiya tayo na simutin yung ating pagkain sa pinggan natin. Kaya ako minsan, di ba, may mga sa kainan ay meron laging natitira. Di ba? Meron laging natitira. So dito sa aral na ito, that they gathered all the fragments. Tinuturuan tayo ng Panginoon na pahalagahan ang biyaya ng Panginoon. Yun yung dapat natin na makita sa ebanghelyo na ito. Na tinipon yung mga fragments, ibig sabihin, pinapahalagahan natin yung mga biyaya. Hindi natin basta-basta na para bagang kung kumain tayo, daming tira mga kapatid, no? Nakakalungkot yun. Kagabi kumain kami ng hating gabi na talagang sinimot namin. Si gabi na kami nakakain. Sinimot namin. Yung talaga simot as in, hindi kami nahiya na kasi natural pagkain yun mga kapatid. Di ba? So, sana ito yung makita natin sa ebanghelyo ngayon. Lalo tayo ng mga Kristiyano, lalo tayo ng mga Katoliko. Dapat tayo yung unang magpapakita ng halimbawa sa ibang mga tao, mga kapatid. Yung magpagiging masinop sa biyaya na bigay ng Panginoon. Kasi nga, biri mo kung lahat ng tao may sabay-sabay na kumakain sa isang kainan, di ba ilang milyon yan? Kung bawat tao ay may tirang pagkain sa kanilang mga pinggan, gaano karami yan? Good morning, Brother Romy. Si Mystery of Faith kanina, andito na. Ikaw medyo late ka. So mga kapatid, ang tinuturuan tayo ng Panginoon or ng Ebanghelyo ngayon na magiging masinop tayo sa biyaya ng Panginoon. Magiging masinop tayo sa biyaya ng Panginoon. Magiging masinop tayo sa biyaya ng Panginoon na i-maximize natin, or ibig sabihin, gamitin natin ng maayos yung mga bagay na biyaya ng Panginoon sa atin. Yan. Sa pagkain, yung tira-tira. So, napapansin ko to mga kapatid yung ganitong ginagawa ng Panginoon. Ibig sabihin, pag ginagawa ito ng Panginoon, napakalaga itong mga bagay. Hindi pwede na hindi natin dapat mapansin, mga kapatid.
kahit nga doon sa panahon ng resurrection, sa resurrection account. Ito mga maliliit na, it seems to be small things for you. Pero sa tingin ko, ito'y napakahalagang bagay, which is talaga naman, mga kapatid. Kasi sabi ko sa inyo, kung sa umaga sabay-sabay ang mga taong kakain, ilang milyon yan sa buong, kahit sa Pilipinas lang. So kung bawat isa sa atin ay magtira ng ganito kalaking tipak ng pagkain sa ating mga pinggan, try to imagine ilan yung maiipon sana na pagkain kung ayusin lamang natin yung mga tira-tira na yun. Try to imagine. Isipin nyo lang yan, mga kapatid. Diba? So, ganun karami, mga kapatid. So, bakit ipinakita ito ng Panginoon na tinipon yung mga fragments? Because ito'y mahalaga sa atin. Kung ginawa ito ng Panginoon, ipinakita niya ito sa kanyang mga lagad, ipinakita niya ito sa mga tao. So, ibig sabihin, mahalaga ito, mga kapatid. So, that is why, tayo dapat mga Kristiyano, tayo dapat ng mga Katoliko, especially the parents, talagang istrikto nating ipinapatupad or itinuturo ito sa ating mga anak. Itinuturo talaga ito dapat. Hindi pwede ito na parang baliwalain lang. Sasabihin natin ay maliit na bagay. No. Ipinakita ito ng Panginoon because it is very important. Tingnan nyo rin yung sinabi ko kanina sa resurrection account. Kahit sa resurrection account, nung nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang muling pagkabuhay, yung kayong lino na ipinambalot sa kanya ay nakatiklop ng maayos sa tabi. Hindi nyo napansin yun? Nakatiklop sa tabi. Yung kayong lino na ipinambalot sa Panginoon. Hindi lang basta-basta nakascatter doon. Di ba? Even sa resurrection ng Panginoon, may itinuturo pa rin siyang aral. Di ba? Kuminsan tayo pagising natin sa umaga. Pagkagising natin sa umaga, di ba? Hindi na natin natitiklop yung ating higaan. Samantala yung Panginoon, nung nabuhay siya na maguli, yung kayong lino na ipinambalot sa kanya ay nakatiklop ng maayos sa tabi. Try to imagine that. Yung mga little details, yung mga maliit na detalye ay ipinapakita ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, itong mga bagay na ito ay huwag natin sabihin maliit lamang na mga bagay. Pero dapat nating mapapansin. So you see, mga kapatid. At itong pagpaparami ng tinapay, mga kapatid, kung babasahin natin doon sa Gospel according to St. John, sa John chapter 6, ay makikita natin dito na itong makita natin dito sa John chapter 6 ay itong himala din na ito ng pagpaparami ng tinapay ay paghahanda din sa mga alagad na sumampalataya sila sa iba pang mga kababalaghan at sasabihin ng Panginoon. Yung pagpaparami ng tinapay, turn water into wine, and then multiplication of loaves is just a preparatory, is just a preload or paghahanda sa mga alagad na upang sumampalataya sila sa mga bagay na gagawin pa ng Panginoon sa darating. At ano yun, mga kapatid? Okay. Ano yun? Yung pagkilala natin at pagtanggap natin na sa Eucharistia,
hindi lamang simbolo ng katawan ng Panginoon ang ating tinatanggap bilang mga Katoliko, kundi we believe in the real presence of the Lord Jesus Christ in the Holy Eucharist. This is also a preparation for them para mapaniwalaan nila yung mga bagay na gagawin ng Panginoon sa darating. At yun nga yung para ihanda ang kalooban ng mga alagad na paniwalaan nila yung ituturo pa ng Panginoon. Yun, di ba? Sabi na natin patungkol doon sa Eucharistia. Tayo ng mga Katoliko, diretso na, Brother Romy, diretso na natin to. Ayan naman lagi ang ginagawa natin. Okay. So, maya pa kami mag-almusal. Na inihahanda ng Panginoon ang kalooban ng kanyang mga alagad upang sumampalataya sila sa kanyang mga ituturo pa na mas mahirap pang tanggapin. So it is not, kung pag-aaralan natin, kung nagawa ng Panginoon na i-turn ang tubig into wine and then to multiply loaves, then it is not difficult for us to believe that the Lord Jesus Christ can transform also the bread that we are receiving in the Holy Communion into His own body and the wine into His blood. Ayun yun, preparatory yun mga kapatid, parang frulog ng gagawin ng Panginoon na aral para hindi mahirapang tanggapin ng mga alagad. Di ba nung prior siya mag-supper kung naalaala niyo, prior siya mag-supper doon sa Jerusalem, sa crucifixion, ano yung ipinakita niya muna sa kanyang mga alagad? Di ba? Ipinakita niya yung kanyang transfiguration. Di ba? Ipinakita niya yung kanyang transfiguration for them to believe na paniwalaan na muli siyang mabubuhay. Pero kung titingnan natin, hindi nila napapansin yun. Ang napapansin lang nila, ang naalaala lang nila, yung mamamatay ang Panginoon. Hindi nila napansin yung mga bagay na ipinakita sa kanila ng Panginoon. So yun mga kapatid, it is just a preparation, paghahanda sa mga alagad para masigit nilang paniwalaan yung mga ituturo pa ng Panginoon. Yun nga nabanggit na natin, it's about the Eucharist. Alam niyo mga kapatid, tayo ng mga Katoliko, sa mga hindi nakakalam, although nasiyap na natin dito, pero we keep on repeating this, we keep on sharing this mga kapatid, because marami sa ating mga Katoliko, hindi natin alam. Parang hindi natin alam. Kaya that is why nakakalungkot the manner. Tingnan nyo, di ba, sa Holy Communion. Tingnan mo yung mga manner ng mga tao, how they receive the Holy Communion in the Holy Eucharist. If you truly believe that Jesus is the one we are receiving in the Holy Communion, yung manner ng pagtanggap natin sa Panginoon in the Holy Communion, hindi dapat ganun mga kapatid. Kasi sa Catholic Church, we in the Catholic Church, kung pag-usapan natin biblically mga kapatid, all throughout the New Testament, sa New Testament because it concerns about the Church of the Lord Jesus Christ. Kung pag-usapan natin sa New Testament, nowhere in the New Testament na makikita natin na sinasabi doon na simbolo. That is why we in the Catholic Church believe in the real presence of the Lord Jesus Christ. We're not just believing. Hindi natin sinasabi na simbolo lang ito. Bagkus tayo ay naniniwala na ito'y nagiging real body of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Sige nga, ipakita nyo sa akin sa New Testament kung meron bang sinasabi na ang tinatanggap natin or may sinabi ba ang Panginoon na
it is just a symbol. Even sa mga writings ng mga alagad. Wala, mga kapatid. Even sa Saint Paul, yun sa 1 Corinthians chapter 10 at saka sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to the following verses, makikita natin doon that even Saint Paul na siya ay huling tinawag ng Panginoon, yet nasabi niya at matibay niyang sinabi na ang ating tinatanggap sa Holy Communion, it is not just a mere symbol, but rather it is the real body and blood of our Lord Jesus Christ. Yan, mga kapatid. It is not hard for us to believe doon sa sinabi ng Panginoon na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Sapagkat prior to that ay nagpakita na siya ng mga himala na para hindi tayo mahirapan na tanggapin at paniwalaan yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Yan, Brother Romy, parang may hina yung signal ko eh. Ilang bar lang dito. So, siguro kasi dahilan sa marami ang gumagamit ng Wi-Fi dito. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. Pero mamaya, tingnan natin kung sa labas, kung malakas yung signal. I-try natin. So, maybe that is by now, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyo, sa mga nag-like, 398 na like. At yung sa mga nag-tap ng screen, si Bongtek Akon, si Rosie Gonzales, tsaka si Brother Romy. So, ilan lang kasi medyo mahina yung signal. Ilang bar lang yung bro, ako nag-shopping. Oo, okay. So, mahina nga, Brother Romy. So, siguro that is the reason why na parang hindi masyado ini-injure ng iba yung signal natin. Okay. So, maybe that is by now. Pero yun nga ang sinasabi ng banal na kasulatan na sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Sabi niya, sa New American Bible, sa New American Bible Translation, sabi niya, preach the word of God whether convenient or inconvenient. Yun yung sinasabi. So, whether maganda yung signal, maganda yung sitwasyon, maganda yung panahon. Actually, wala akong holder. Ginawan ko na lang ng paraan, nakasaksak yung earphone. So, ginawan ko na lang paraan para makatayo ng maayos yung cellphone. So, di ba, that is inconvenience. And then, dito tayo ngayon sa ibang lugar. So, ginagawa pa rin natin ito. Kasi, maaring sa ating paggawa nito ay makakatulong tayo kahit papaano sa ilan na naghahanap ng inspiration na galing sa Panginoon. Maging instrumento tayo ng kanyang biyaya, ng kanyang salita, na maaring sa ating pag-share ng Word of God ay maka-inspire tayo, ay maka-reach out tayo ng higit na nangangailangan dito. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. God bless sa ating lahat. Na Brother Romy, kanina si Mystery of Faith, tumaan din, pero siguro mahina nga yung signal. Sa lahat, maraming salamat. But before that, let's end this with a prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you and thank you, Lord, for this morning, for this another life, for this opportunity of sharing your word and reflect on it. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito. Alam namin na sinabi ng iyong mga salita na preach the word of God whether convenient or inconvenient. And we did it, O Lord. Ginawa namin na nawa ito ay sa mga nakarinig ay mag-inspire ito. May hipo ng puso ng bawat nakapakinig, Panginoon. At tinintrust namin sa iyo mga kamayang araw na ito. Samahan mo po na kami, gabay patnubayan, ingatan, pagpalain, subaybayan, at gabayan at patnubayan, Panginoon. Iligtas sa namang mga karamdaman, iligtas sa mga kapahamakan, mga disgrasya, iligtas sa mga
malulubhang karamdaman, niligtas sa mga bagay beyond our control, Lord God. I-entrust namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga ikinabubuhay, at ang aming mga ari-harian. Naway balutin mo ng iyong kabanal-banalang dugo upang hindi magalaw or makanti ng aming kalaban, Panginoon. I-entrust namin sa iyo ang lahat ng ito at ang araw na ito. May your name be praised and glorified sa araw na ito, Panginoon. Sa iyong papuri, parangal at salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasama ng banal na Espiritu, nanggaling kasama mo noon at magpakailanman. Amen at amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Okay, Saint Michael, Archangel, pray for us. Mary, the Our Lady of the Bible, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom. Maraming salamat mga kapatid sa sumubaybay, sa lahat ng nag-likes at mga nag-comment at nakiisa sa umagang ito. So, bukas ulit kong loobin ng Panginoon dun sa pag-uwi namin mamaya. So, or paglabas namin mamaya, tingnan natin kung ano yung maganda yung signal sa labas. So, God bless and shalom, my dear brothers and sisters.